Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang papuri ay tayong kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Mga mahal naming mga mag-aaral, alhamdulillah, noong mga nakaraang linggo ay nakuha na naman natin ang pagpapatuloy ng ating aralin ukol sa pag-aaral natin ng wikang Arabi. At ngayon pong araw, inshallah, ay meron po tayong bagong aralin na kung saan ating kukunin at ating babasahin ang pag-uusap na ito ng mga grupo ng mga tao na kung saan dito ay malalaman natin kung ano yung mga ginamit nilang mga pantukoy, inshallah. At kung naalala ninyo mga kapatid, ng mga nakaraang pag-aral natin nung mga nakaraang buwan na lumipas, ay napag-aralan po natin ang tinatawag nating Asmaul Isyara. Okay? So, ang mga Asmaul Isyara ay ito po yung ginagamit na pantukoy sa mga bagay-bagay. Okay? At ito po ay kabilang sa tinatawag natin mga panghalip. Okay? Mga panghalip. So, mayroon po tayong tinatawag, ginagamit na pantukoy sa, kung maalala ninyo, pantukoy sa malapitan at ganun din mayroon ding mga pantukoy o panghalip na ginagamit sa kapag sa malayuan. Okay, sa malayuan. So, balikan po natin yung nakuha natin na kung saan nakuha po natin ng mga nakaraang pag-aaral natin yung pantukoy na malapitan. Okay? So, nakuha po natin, ang naalala ko ay nakuha natin yung hada, okay? Na kung saan ito ay ginagamit sa isahan at panglalaki. Okay? So, itong pag-aaral natin dito ngayon ay makikita ninyo dito yung paano gamitin yung tinatawag nating panghalip, yung pantukoy na ang tinutukoy dito ay maramihan. Okay? Ibig sabihin natin maramihan yung mas mataas sa bilang ng dalawa pataas. Okay? Ibig sabihin tatlo ito pataas. Tatlong bilang ng tinutukoy pataas. Okay? So, kapag dalawahan na mayroon ding pantawag sa kanila, mayroon ding particular na ginagamit kapag dalawahan. Okay? Pero kapag tatlo pataas, kahit ilan sila, 1,000 man sila, o kaya milyon na tinutukoy, ay parehas na yun. Okay? Ibig sabihin, tatlo pataas ay mayroong ginagamit na pantukoy sa kanila. So, ito po yung nasa harapan ninyo ngayon, na kung saan ito yung pantukoy na ginagamit kapag maramihan na. Okay? Maramihan na siya. Itong haula. Okay? Haula. Ito po ang ginagamit, okay, na pantukoy kapag maramihan ang tinutukoy sa bagay na ito. So, dito po yung ginagamit kapag itong haula, ginagamit siya kapag ang tinutukoy dito ay tatlong bilang ng mga tao pataas. Okay? Tatlong bilang ng mga tao pataas. So, ito ay ginagamit sa mga lalaki man o mga babae.
So, wala pong pagkakaiba. Kapag maramihan na sila, 3 pataas, mga babae man o mga lalaki, ang ginagamit ay haula. Okay? Haula. So, nais kong talakayin muna bago tayo mag-umpisa dito sa sa aralin natin ngayon para maging malinaw sa ating lahat. Kung ano ba yung mga asmaul isyara o tinatawag natin mga panghalip na pantukoy ginagamit sa kapag isahan, dalawahan o kaya maramihan. Okay? So, hinanda ko itong bagay na ito, yung asmaul isyara lil karib. Ibig sabihin dito, ano yung mga panghalip na ginagamit na pantukoy sa malapit na bagay. Okay? Ibig sabihin kapag malapitan lang. Okay? Kapag malayo, mayroong ginagamit uli dyan na iba. Okay? So ito, basta ang ano natin dito, punto natin dito, yung ginagamit sa malapitan. Okay? So meron tayong tinatawag na al-mudhakkar. Okay? Ibig sabihin nito, al-mudhakkar. Okay? Ang ibig sabihin ng al-mudhakkar na ito ay panglalaki. Okay? Ito, panlalaki. Ito namang al-muannath, ito ay pambabae. Okay? So, ibig sabihin, yung hanay na ito, itong hanay na ito, yan ay panglalaki, yung ginagamit sa panglalaki. Okay? Ito namang hanay na ito, pababa, ito ay ginagamit sa pambabae. Okay? Tapos dito sa hanay na ito, okay, meron tayong tinatawag na mufrad kapag isahan. Okay? Ang ibig sabihin ng mufrad, isahan. Okay? Dito naman, al-musanna, okay? Dalawahan. Okay? Dalawahan. Dito naman, al-jam'u, ibig sabihin, maramihan na ito. 3 pataas ang bilang. Okay? 3 pataas ang bilang. So, dito, pag iba-iba natin dito, malalaman natin yung mga ginagamit. Okay? Mga ginagamit. So, dito, kapag sinabi nating al-mufrad, isahan, di ba? So, ang ginagamit kapag lalaki dito, yung lalaki ay hada. Okay? Hada. Okay? So, yan ang ginagamit kapag isahan na lalaki, hada. So, kapag babae naman siya, hadihi. Okay? Hanay ng babae ito, hadihi. Kapag isahan, okay? Hadihi. So, ito ay malapitan. Okay? Malapitan. Kapag tinatawag nating dalawahan, ibig sabihin dalawang lalaki o kaya dalawang babae, kung lalaki sila, ang ginagamit ay hadani. Hadani. Okay? Hadani. Yan kapag lalaki. Okay? Dalawang lalaki. Kapag dalawang babae naman ay hatani. Okay? Kapag dalawang babae. Hatani. Hatani. Okay? Yan kapag dalawahan. Kapag maramihan naman, ibig sabihin, 3 pataas na ang bilang nila, ang ginagamit ay haulai. Okay? Haulai. Yan po ang ginagamit. Haulai. Okay? Kapag lalaki. Pag babae naman, parehas lang. Haulai pa rin. So, kung titingnan ninyo, sa mufrad, nagkakaiba. Ibig sabihin, kapag isahan, nagkakaiba. Sa musanna, nagkakaiba rin. Di ba? Pero dito sa panghuli, al-jam'u, ay isa lang yung ginagamit, haula. Parehas na lalaki man o kaya parehas na babae, ang bilang nila ay 3 pataas. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa, al-mithalo. Ito, ang halimbawa, ito yung hada, sabi natin, ito yung isahan na panglalaki, di ba? So, hada talibun. So, ibig sabihin, ito ay estudyante. Okay? Talibun. Ang ibig sabihin ng talibun ay estudyante. So, ito ay estudyante. So, ang tinutukoy dito ay isahan, isang estudyante. Okay? So, at saka lalaki siya. Okay? Kasi nga, hada yung ginamit natin. Okay? Kaya hada yung ginamit natin. Kapag babae naman siya, ibig sabihin babaeng estudyante, ay ginagamit natin dito ay hadihi. Okay? Hadihi talibatun. So, dinagdagan natin ng ta marbuta dito. Okay? Kasi nga, babae siya. Okay?
Kapag babae siya, kailangan dagdagan mo siya ng ta marbuta. So, ang basa dito ay hadihi talibatun. Okay? So, yan po kapag babae na isahan. Okay? Kapag dalawahan naman na lalaki, ang halimbawa niya ay ganito. Okay? Hadani talibani. Okay? Hadani talibani. So, mapapansin niyo dito, nagkaroon tayo ng dagdag na alif at saka nun. So, dito, ito yung last na letra niya, di ba? Ba. Ngayon, kapag dalawahan, magdadagdag ka ng alif at saka nun. Kaya, hadani talibani. Ganun ang basa dyan. Okay? Kapag dalawahan yan na lalaki. Kapag dalawahan naman na babae, ito yung halimbawa niya. Hatani talibatani. Okay? Kasi nga, ang last na letra ng kapag babae siya, ay ta marbuta, di ba? Kaya dito, ang idadagdag mo ay alif at saka nun. Katulad din dito sa una, di ba? Kaya ang base dito ay hatani talibatani. So, nagdagdag ka ng alif at saka nun. Kapag dalawahan yan na babae. Okay? Kapag maramihan naman, ibig sabihin tatlo pataas na, ay ito yung ginagamit. Haulai tullabun. So, itong tullabun, ito ang tinatawag nating plural. Okay? Plural ng talibun. Okay? Plural siya ng talibun. Okay? Kapag singular siya, talibun lang. Di ba? Kapag plural siya, maramihan na, ang dapat mong gamitin ay tullabun. Okay? So, ibig sabihin, haulai, ibig sabihin, tatlo sila pataas, tullabun. Okay? Sila ay mga estudyante. Okay? Ito ay mga estudyante. So, marami sila. Okay? Kapag lalaki yan. Kapag babae naman, iba naman. Okay? Kapag babae, parehas pa rin yung pantukoy sa kanila, haula pa rin yung ginagamit. At dito lang nagkakaiba, no? Talibatun. Okay? Talibatu. Okay? Haulai talibatu. Okay? Mayroong alif dito. Okay? Yan. Yan. Haulai talibatu. So, ito po yung dinagdag natin dito. Okay? Alif at saka ta. Okay? Alif at saka ta. So, hindi na po natin nalagay yung isang ta dito. Okay? Mabubura na siya. Ang idadagdag natin lang ay alif at saka ta, maftuha na tinatawag. Yung open na ta. So, ang basa dito ay haulai talibatu. Ibig sabihin sila na itong mga estudyante na mga babae. So, tatlo sila pataas. Okay? Ang bilang nila ay tatlo pataas. So, ibig sabihin dito sa plural, babae man o lalaki, ang ginagamit pa rin ay iisa, haulai. Okay? Haulai. So, walang pagkakaiba. No? Wala silang pagkakaiba. So, yan yung mabilisan na pagkilala dito sa mga asmaul isyara na tinatawag, yung ginagamit na panghalip na pantukoy na ginagamit sa malapitan. Okay? Isahan man, dalawahan, okay? O kaya maramihan. So, sila man ay mga babae o kaya lalaki. So, paano yung gamitin? Okay? So, dyan mga kapatid, ito yung mabilisan nating pagtalakay dyan sa bagay na yan. So, balik tayo sa module natin. So, dito basahin natin mga kapatid yung pag-uusap dito. Okay? Man haula idul fityatu at-tiwalu ya Ali. So, ito, nagtatanong siya kay Ali. Okay? Tinatanong niya si Ali, sino ang mga kabataan na yan? Ibig sabihin, tatlo sila pataas. Okay? Kaya ang ginamit ay haulai. Okay? Kasi tatlo sila pataas. Sino yung mga kabataan na yan na mga malalaking mga tao na yan? Okay? O Ali. Sabi naman niya, hum tullabun judud. Sila ay mga estudyante na bagong mga estudyante. Okay? Hum tullabun
judud, mga bagong mga estudyante. Min ayna hum. So mapapansin ninyo dito yung nakuha natin na kapag ang tinutukoy ay mga maramihan, so ang dapat gamitin ay whom, di ba? Whom. So ito po yung whom. Ito po yung panghalip panao na nakuha natin nung nakaraan. Okay? So kasi nga maramihan sila kaya ang gagamitin mo ay whom. Okay? Kung isahan lang, huwa. Kung dalawahan, huma. Okay? Kung maramihan, hum. So, hum tulabun judud. Okay? So, dito, min ayna hum. Saang lugar sila nanggaling? Sinagot ni Ali, hum min Amerika. Sila ay galing sa Amerika. Okay? Ahum zumalauka. Sila ba ay classmate mo sa pag-aaral? Sabi ni Ali, naam, oo. Hum zumalai. Okay? Sila ay aking mga classmates. So, mapapansin ninyo mga kapatid, dito sabi niya, zumalai. Di ba? So, sabi natin yung ya na ito yung panghalip panao rin na nakadikit. Di ba? Ang ibig sabihin dyan, classmate ko. Kaya, ginamit niya dito ay ya. Okay? Home Fifosly. Sila ay nasa Rome na kung saan ako ay naroroon. Sabi ni Ali. Okay? So, mapapansin ninyo dito mga kapatid, ang palaging ginagamit dito ay home kasi nga ito yung pantukoy o panghalip panao sa pangmaramihan. Okay? Maramihan. Okay? Kaya home ang ginamit. Hum zumalao ka? Yan. Hum zumalai, hum fi fasli. So, hum palagi ang ginagamit kasi ang tinutukoy dito ay maramihan. Okay? Ahum mujtahidun. So, tinanong ulit si Ali. Sabi niya, sila ba ay mga masisipag na mga mag-aaral? Sabi ni Ali, naam. Oo. Hum mujtahidun. Sila ay masisipag na mga mag-aaral. Ma asma'uhum. Tinanong ulit si Ali, sabi sa kanya, ano ang kanilang mga pangalan? Okay, ma asma'uhum. Okay, ma asma'uhum. So, ganito yung pagtatanong kapag tinatanong mo kung ano yung pangalan. Kapag isahan lang, mas mo ka. Okay? O kaya mas muho. Kapag isahan lang. Mas muho. Okay? Kapag maramihan, ay ma-asma'u. Ma-asma'uhum. Okay? Kapag maramihan. Kasi nga, ang asma, ito ay plural ng ism o plural ng pangalan. Okay? Sabi ni Ali, asma'uhum. So, ang kanilang mga pangalan, sabi ni Ali ay Yasir. Okay? Ito yung pangalan nila. Yasir wa Zakaria at si Zakaria, wa Musa at si Musa, wa Abdullah at si Abdullah. So, ito yung mga pangalan nila, sabi niya. Waman haulay rijal al-qisar. At sino naman itong mga lalaki na ito na maliliit na mga tao? Okay? So, tinanong ulit si Ali kung sino yung mga tao na ito na maliliit na mga tao. Hum hujjajun. Sila ay mga hujjaj, mga taong nag-hajj. Okay? Sila ay mga taong nag-hajj. Okay? Min aynahum. Nagsagawa sila ng hajj. Okay? At taga saan naman sila? So, tinanong si Ali kung taga saan sila. Ba'duhum minas Sin wa ba'duhum minal Yaban. Ang ilan sa kanila ay galing sa China at ilan ang sa kanila ay galing sa Japan. Ilan sa kanila ay galing sa China at ilan sa kanila ay galing sa Japan. So, ayna Musa wa asdikauhu. So, tinanong ulit si Ali, sabi sa kanya, nasaan si Musa at ang kanyang mga kasamahan? Dahabu ilal mat'am. Sila ay pumunta sa mat'am, sa isang restaurant. Okay? Sa isang restaurant. Okay?
So, dito mga kapatid ay natapos natin yung pag-uusap na ito sa pagitan ni Ali at yung nagtatanong sa kanya, okay, tungkol sa bagay na ito. So, mapapansin ninyo, ginamitan niya ito ng haula kasi nga sabi natin ang tinutukoy ay maramihan. Okay? At ganun din yung mga panghalip panao na nakita natin dito, whom, yan. Yan ay ginamit dito kasi nga ang tinutukoy dito ay maramihan. Okay? Maramihan. So, kunin natin itong pangunang tamarin, itong pagsasanay. Sabi dito, حول المبتدا في كل من الجمل الآتية إلى جمع. Sabi niya, ang gagawin mo dito sa pagsasanay na ito ay palitan mo itong mubtada na ito sa lahat ng pangungusap na ito, okay, sa plural. Ibig sabihin itong talib, ano yung plural niya? Okay? Ano yung plural niya? At paano gamitin kapag plural na ito, 'di ba? Halimbawa dito, 'di ba? Hada talibun. Yung halimbawa niya, ito ay isahan lang, 'di ba? Ito ay isahan lang. Paano kapag ang tinutukoy dito ay maraming mga tao na? Ibig sabihin, tatlo pataas na sila. So, sabi natin kapag tatlo pataas ang gagamitin ay haulai. Okay? Tapos yung talib, papalitan natin ng tullab kasi nga plural na sila. Okay? Haulai tullabun. So, ito yung kasagutan. Haulai tullabun. Okay? So, ito ay pang maramihan na. Ganon din yung small isyara na ito, pang maramihan na siya. Okay? So, ganon lang gagawin dito. Ibig sabihin, papalitan mo itong singular na pangungusap na ito ng plural. So, halimbawa dito, number 1, hada tajirun. Okay? Hada tajirun. Yung plural ng tajir ay tujjarun. Plural ng tajir ay tujjarun. Kaya ang kasagutan dito ay haulai tujjarun. Haulai tujjarun. Ganon. Okay? Ganon ang kasagutan niya dito. Tapos dito, number 2, hada hajjun. Hada hajjun. Ang plural ng hajjun ay hujjaj. Kaya ang gagamitin dito ay haulai hujjajun. Haulai hujjajun. Ganon. So, ganon din dito, number 3, hada rajulun. Ang kasagutan ay haulai rijalun. Haulai rijalun. Yan. Number 4, hada kabirun. Hada kabirun. So, ang kasagutan dito ay haulai kibarun. So, yung kibar, ito ay plural ng kabir. Okay? Plural siya ng kabir. Kaya ang basa ay haulai kibarun. Okay? Ganun din dito sa number 5, hada sagirun. Hada sagirun. Kaya ang kasagutan dito ay haulai sigarun. Haulai sigarun. Okay? So, ganun din sa mga sumunod na ito. Itong number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. Ang gagawin mo lang ay idikit mo yung haulai dito at kasama itong sa pagitan ng dalawang kausain na ito na tinatawag. Okay? Itong nasa loob na ito. So, haulai sigarun. Ganon. Okay? So, ganon yung kasagutan niya. Gagawin mo siyang plural. Okay? Gagawin mo siyang plural. So, iwan natin yan para sa inyo, para basahin ninyo. Inshallah. At ganon din dito sa number 12, number 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, mashallah, napakarami, no? 21, okay, 22, 23, 24, 25. So, madali lang ito mga kapatid. Ang gagawin nyo lang ay palitan nyo lang dito yung hada ng haula. Okay? Haulai, tapos ito yung susunod sa kanya. Kasi nga itong mga ito yung plural nito. Okay, tandaan nyo mga kapatid. Itong mga nalagyan nila ng ano dito, ng
kausain na tinatawag, okay? Ito ang plural nito. Halimbawa, itong walad, no? Ito ay singular, ang plural niya auladun. Okay? Ang plural niya ay auladun. Ganyan. So, napakadali lang mga kapatid. Alhamdulillah. Okay? So, ganun yan. Itong bagay na ito ay hindi natin kukunin. Okay, dito mga kapatid, itong pangatlo, kunin natin na mabilisan. Adif al-asma al-atiya marraf ila ismin dahir wa ukhra ila damirin kama huwa muwaddahun fil misal. So, ang gagawin mo dito ay ang gagawin mo dito mga kapatid ay ididikit mo itong halimbawa niya dito, okay? Itong abna halimbawa, okay? Ididikit mo siya sa isang pangalan na malinaw. Halimbawa, ididikit mo siya sa Muhammad. So, ibig sabihin, abna o Muhammad, mga anak ni Muhammad. So, yung Muhammad dito ay malinaw na siya. Di ba? Pero, ididikit mo rin ito sa tinatawag nating damir. Okay? Paano natin ididikit sa isang damir? So, halimbawa, yung damir na yon ay babalik dito kay Muhammad. Okay? Babalik siya dito kay Muhammad. Pero hindi siya hindi siya lantad na kung saan babanggitin mo talaga yung pangalan ni Muhammad. Okay? So, kaya nga, kapag idinikit natin ito, nababalik kay Muhammad, ang gagawin natin ay didikit natin siya sa damir. Okay? Yung tinatawag nating panghalip panaw, itong ha. Okay? Kaya ang kasagutan dito ay abnaun, di ba? Abna'u Muhammadin. Okay? Ganun din, abna'uhu. So, yung hu dito, babalik kay Muhammad. Okay? So, ganyan lang yung gagawin mo. Ang gagawin mo, ibig sabihin, ididikit mo siya sa malinaw na pangalan at ganun din, ididikit mo rin siya sa panghalip panao na babalik doon sa tinutukoy mo. Okay? So, abnaun, abna'u Muhammadin, abna'uhu. So, ito, asma'un. Okay? Kapag idikit mo siya, asma'ut tullabi. Ganon kapag dinikit mo siya dito. Di ba? Pero kapag ididikit mo siya dito sa damir, kaya ang babanggitin mo ay asma'uhum. Ganon. Asma'uhum. So, ididikit mo siya sa damir o sa panghalip panao. Okay? So, dito, asma'ut tullabi. Okay, malinaw yun. Yun dun sa tulab na alam mo yung tinutukoy. Pero dito, kung yung tinutukoy mo ay isang panghalip panao, so, ang gagamitin mo ay asma'uhum. Hum ang gagamitin mo. Hum. Okay, ganun din dito. Zumala'u hamidin. Okay, kung idikit mo dito, kaf, zumala'uka. Zumala'uka. Ganun din dito, asdikaun. Okay, asdikaul mudarris. Okay, asdikaul mudarris, ibig sabihin mga kasamahan ng isang teacher. Kung ididikit mo siya dun sa damir, ang kasagutan ay asdikauhu. Asdikauhu. So, dinikit mo siya sa damir. So, ganun lang, madali lang mga kapatid yan. Bagay na yan. Okay? So, hindi natin kukunin yan. Inshallah. So, dadako tayo mga kapatid dito sa pangalawa, itong ba. Okay? Man haulail fatayatu ya Maryam. Okay? So, itong ba na ito, pangalawa na ito, ang man haulail fatayatu ya Maryam. Sino yung mga
babae na ito o Maryam. Okay? Hunna zamilati. Sila ay aking mga classmate. Aakhawatun hunna. Naam, hunna akhawatun. Man abuhunna? Abuhunna Sheikhu Bilalun. Ummuhunna Ustadi. Aina baytuhunna? Baytuhunna qaribun minal madrasa. So inshallah mga kapatid, sa susunod na pag-aral natin, inshallah kukunin natin ito, tutuloy natin itong ba. So wala na tayong oras ngayon. At inshallah, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga kapatid, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.